24, sabi dito, sa Tagalog po, in 3, 2, 1, go. Kung ang mga mamamayan ng isang kaharian ay nagkakahati-hati at nag-aaway-away, babagsak ang kaharian iyon. Verse 25, gayon din ang mangyayari sa isang tahanan, ang nakatira ay nag-aaway-away. Kasama po niyan ang John chapter 17 verse 20 to 23. Ang sabi dito, 1, 2, 3, go. Si Jesus Christ po ito ang panalangin ko ay hindi lang para sa kanila na sumasampalataya sa akin, kundi pati na rin sa mga sasampalataya pa sa akin sa pamamagitan ng pangaral nila. Verse 21, idinadalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat ay maging isa gaya natin. Sabi dito, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, naway sila man ay sumaatin para maniwala ang mga tao sa mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. Verse 22, 1 to 3, go. Binigyan ko sila ng karangalan tulad ng ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isang katulad natin. Verse 23, nasa kanila ako at ikaw ay nasa akin para sila ay lubos na maging isa. Sa gayon ay malalaman ng mga tao sa mundo na isinugo mo ako. At malalaman din nilang minamahal mo ang mga mananampalataya tulad ng pagmamahal mo sa akin. Tayo po lahat ay pumigil. Lord, maraming salamat po. Sa umagang ito, samahan mo kami habang kami nag-aaral din yung mga salita. Buksan mo ang aming puso, ang aming isipan. Ngayon pa lamang, Lord, hinihingi na namin ang pagkakaisa na nagmumula sa iyo, Panginoon, O God, upang gawin ang plano mo at kalooban mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay makakaupo na. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Salamat sa Panginoon sa isang privilege na mangaral po ng kanyang mga salita. Salamat sa ating mga magulang sa pananampalataya. Nandiyan po ang ating Daddy Pastor, Tirso Mariano, at ang ating Mami Pastora Violeta Mariano. Palakpakan natin ang Diyos sa kanilang mga buhay. Praise the Lord. Alam niyo po mga kapatid, maraming bagay na po tayong pinagkakaisahan. Amen. Praise. Hindi matatapos ang church na ito kung hindi tayo nagkaisa. Hello? Andiyan ba tayo? Hello? Hello? Oh, amen po ba? Marami nang nagkaisa, marami na tayong pinagkaisahan mga kapatid. Maraming mga gawain, mga anniversaries. Hello? Maraming mga mission na ikaw at ako, tayo po ay nagkakaisa. Andiyan po ba tayo? Hello? Kaya kapatid, sa umagang ito, gustong sirain ng kaaway ang ating pagkakaisa. Hello? Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, gusto daw tayong magkasira. Ayan. Sige, magsalita ka. Huwag kang mumuya dyan. Sabi mo, gusto daw tayong magkaisa. Ayan. Dyan tayo? Hello? Praise God, ano? So, sa umagang ito, sabi mo sa katabi mo, handa ka na bang makinig ng salita ng Diyos? Alam niyo po, kung sa tao tayo titingin, ay wala tayong matatanggap. Pero kapag sa Diyos ka tumingin, may matatanggap ka. Sabi mo, ating mo pag-usapan, sa umagang ito ay papamagatan nating one. Sabi mo, one. Kasi nga, unity, di ba? Sabi mo, one. Ang laki, di ba? Natin. Praise God. Ano ibig sabihin ng one? Pakibasa, 1, 2, 3, go! Ayun, sabay-sabay. May pagkakaisa. Okay, ulit po. 1, 2, 3, go! Ulit. Ay, isa pa po. Kita na? Okay, isa pa. 1, 2, 3, go! Yeah. Amen. Sabihin mo nga, one. One heart for Christ. No room for division, endeavor to keep unity. Hello. Amen. Mga kapatid, ang pinakamabisang paraan ng kaaway upang pahinain ang isang iglesia ay
ay hindi palaging persecution mula sa labas. Hello? Kundi madalas ang pinakamapanganib ay division mula sa loob. Sabi mo nga, division. Ang isang walis tingting po ay salamat kapatid. Pastor. So alam niyo po, ang isang walis tingting, pag mag-isa lang siya, makakawalis ba? Hindi. Tandaan niyo po ito ha, wala tayong ma-accomplish kung hindi tayo magkakaisa. At ulitin ko po, marami na tayo naka-accomplish dahil sa ating pag-iisa. Kaya tinatawag tayo ng Diyos na magkaisa kay Kristo. Wala nang pintuan o kwarto para sa hatian o division. At ingatan natin ang pagkakaisa. Hello? Hindi kayang talunin ni Satanas ang isang united church. Kaya sinusubukan niyang hatiin ito. Hello? Ang church na may iisang puso ay makapangyarihan. Hello? Sabi nga, united we stand, divided we fall. Sabi mo sa katabi mo, pag nagkaisa tayo, makapangyarihan tayo. Amen? Imagine that. Ang church na hati ang puso ay mahina kahit marami ang membro. Hello? Lalo na yung konti yung membro. Tapos hati pa. Diyan pa tayo? Hello? Hello? Alam niyo po, pag sinabing pagkakaisa, pag sinabing division, hindi lang ito yung nag-aaway-away. Hindi lang ito yung may mga issue. Pag sinabing division, kundi yung kung ayaw mong sumuporta, yung ayaw mong maki-involve. Hello? Division din yun. Yung ayaw mong sumuporta, division din yun. Yung chill lang ako sa gilid. Ano lang ako? Sympathizer. Tama ba yun? Yung taga-masid. Hello? Now, God is calling you. Sabi mo nga, tinatawag ka ng Diyos. Tinatawag na tayo ng Diyos na maka-involve. Sabi mo, mag-involve. Diba? Pag may gawain, makibahagi, kahit maliit. Hindi natin pwedeng sabihin, malaki, hindi ko kaya ng malaki. Hindi, maliit lang. Hello? Andyan ba tayo? Ang mahalaga, meron kang bahagi. Kasi pagkabahagi ka, kaisa ka. Ang walang bahagi, mahirap mo naman sabihin, hindi kaisa yun. Wala lang bahagi siguro. Hello, andyan ba tayo? Andyan ba tayo? At sabihin mo sa katabi mo, bakit ba ganon? O, kasi ganito, kasi may purpose ka. Usapang purpose po ito. Ang church po ay may purpose. Ikaw at ako ay church, hindi ang building na ito. Anong kwenta ng buhay pag wala tayong purpose? Hello? Tanungin mo nga yung katabi mo, anong kwenta ng buhay kung walang purpose? So, naiintindihan po ba natin bakit natin pag-uusapan yung one? Kasi may purpose tayo. At ang purpose natin is to glorify God sa gawain ng Diyos. Hello? Hindi pwedeng mabubuhay lang tayo dito tapos wala tayong purpose. Ang purpose natin ay maging bahagi tayo ng purpose ng simbahan. Hello? At tayo yung simbahan. Ang purpose natin maging bahagi. Hindi ka lang nilikha ng wala. And even, sabihin mo nga na malaki o maliit ang parte mo, mahalaga sa Diyos yan. Sabi mo nga sa katabi mo, mahalaga sa Diyos yan. Kung nagluto ka ng anniversary, mahalaga sa Diyos yun. May nag-pledge ka ng 50,000 ng anniversary, mahalaga sa Diyos yun. Pero walang pinagkaiba yung dalawa. Whether nagluto ka o nag-ambag ka ng 50,000, whether nagwalis ka o ikaw ang nagpaawit, whether nagpunas ka o ikaw yung nagrenta ng upuan para may upuan, walang pinagkaiba sa Diyos yun. Pag ginawa mo yun sa Panginoon, naging bahagi ka, naging kaisa ka. Sabi mo nga, involvement. Maging kaisa. Hello? Andiyan po ba tayo? Kaya huwag natin iismulin. Kapag tayo may mga gathering, sumama tayo. Hello? May prayer meeting. Hello? May mission, may bonding. Kahit mag-invite ka ng isa, mag-invite tayo ng isa, mag-share ka sa kaibigan, kabahagi tayo. Lalo na ngayon, ang mission ng ating mami at daddy ay kaluluwa. Always be and always will be. Amen? Because that is the heart of God's soul.
Mga kapatid, tumingin ka sa paligid mo, pasama na ng pasama ang mundo. Nagkakagulo na sa Pilipinas, sa Senado, binabaril sa ulo, bumabangga sa barrier, binubugbog ng mga bata, sinusuntok na nagbibisikleta. Naghanap na ang kasamaan sa mundo. Ang gulo-gulo na ng lahat sa balita. Kaya anong kailangan? Kailangan ng may mag-mission. Hello? At ikaw at ako yun. Sabi mo, ikaw at ako yun. Tayo yun. Amen? Maging involved tayo kahit sa maliit na bagay. Kasi kapag hindi ka mag-i-involve sa Lord, kanino ka mag-i-involve? Kung puro tayo trabaho. Hello? Wala na tayong ginawa kundi magtrabaho. Papayag ka buong buhay mo magtatrabaho ka, tapos anong kasunod? Harap tayo sa Diyos. Tatanungin ka ng Lord, anong ginawa mo? Trabaho. Hello? Andiyan ba tayo? Hello? Mag-involve tayo kay Lord, dalhin natin lagi ang Diyos sa ating buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit? Dahil ang church nahati ang puso. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Ang church nahati ang puso ay mahina kahit marami ang mundo. Mga dapat na maunawaan, mabilis lamang po ako, 6 lang po ito. Mga dapat natin maunawaan ukol sa pagkakaisa. Pakibasa po, number 1, 2, 3, go. Ulitin ko po, mga dapat na maunawaan ukol sa pagkakaisa. Ang heart ni Jesus, unity. Sabi ng John 17 verse 21, ano sabi? That they all may be one. Asa na yun? Sabi yan, that all of them may be one. Ang gusto ni Jesus, magkaisa. Pero alam niyo ano context niyan? Basahin natin yung verse 21, yung verse 20 sa Tagalog. Sabi yan, ang panalangin ko hindi lang sa kanila na sumasampalataya sa akin, kundi pati na rin sa mga sumasampalataya pa sa akin sa pamamagitan ng pangaral nila. Ang tinutukoy yung nangangaral tsaka yung pinapangaralan, tama ba? Sa kanila na sumasampalataya sa akin, kundi pati na rin sa mga sumasampalataya pa sa akin sa pamamagitan ng pangaral nila. At yung pinapangaral, hello, si Jesus, yung preacher, tsaka yung mananampalataya pa. Ikaw at ako yun. Hello? Hello? Yung gagamitin ng Diyos yun at yung kung kanino pa tayo gagamitin. Hindi lang yung dito, kundi yung pati sa mga bagong makakakilala, kailangan united. Ibig sabihin nun lahat. Hindi pa man, dapat kasali na. Ulitin ko po, hindi pa man, dapat kasali na. Andyan ba tayo? Bago si Jesus ipinako sa krus, hindi niya ipinanalangin na yumaman ng church. Hello? Hindi niya pinanalangin na sumikat ang church. Hello? Anong panalangin ng Diyos? Unity. Sabi mo nga, unity. Pagkakaisa. Mga kapatid, maintindihan natin na kung pinag-pray ni Jesus ang unity, sino tayo para magtanim ng division? Hello? Kapag gumagawa tayo ng pagkakahati-hati, lumalakad tayo laban sa panalangin ni Jesus. Ulitin ko po, hindi lang yung gumagawa ng issue at ng away-away ang nagkukos ng division. Yung hindi nag-i-involve, yan po ay nakakahina sa purpose ng church. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Hello? Para mong sinabi kay Lord na, Lord, mahal kita pero no string attached. May ganun ba? Hello? Lord, nakakasalan kita pero no string attached, walang pakilamanan. Gawin mo gusto mo, gagawin ko gusto ko. May ganung relasyon ba? Hindi pwede. Hello? Kailangan pag nagkakaisa, may involvement. Palakpakan natin ang Panginoon. Listen to this. Listen to this, church. Makinig po tayo, bawat isa po sa atin, ha? Tayo manggagawa, mga pastor man, mga manggagawa man, o miyembro man, hindi sinabi ni Jesus na lahat tayo ay magkakapareho ng personalidad. Dapat isa tayo ng damit. Violet kasi favorite ni Mami. Walang ganon.
Dapat isa tayo ng gupit, brush up. O kaya army cat. Kasi army cat si daddy. Hello? Walang ganun. Hindi sinabi na magkapare-paras tayo ng personalidad, opinion o kakayahan. Walang sinabi. Ngunit ipinanalangin niya na tayong lahat ay maging isa. Hello? Ulitin ko ha. Minsan kasi ang akala natin sa pagkakaisa pare-parehas ng suot. Minsan akala natin pare-parehas ng opinyon. Minsan pare-parehas ng kakayahan. Lumalalim na po tayo mga kapatid ha. Pero anong panalangin ni Jesus? Pagkaisa. Ang pagkakaisa ay hindi pare-pareho tayo. Kundi ang pagkakaisa, pakibasa po, 1, 2, 3, go. Ang pagkakaisa ay hindi dahil pare-pareho tayo. Ang pagkakaisa ay dahil pareho ang ating ang pagkakaisa natin, parehas tayo ng Jesus na sinasamba. Yung Jesus na nagmahal sa iyo, yung Jesus na nagmahal sa akin. Nagligtas sa atin. Bakit? Kasi kapag ganun, kaya mong tanggapin. Ano man paghihina, ano man kakulangan, ano man kahinaan yan, wala nang issue, kaya mong tanggapin. Magkakaisa pa rin tayo. Hello! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Next slide, please. Ang division, 1, 2, 3, go. Ang division ay hindi lang sa away at issue, kundi sa hindi pagsuporta at sa vision na ibinigay sa ating magulang sa pananampalataya. Palakpakan niya natin ang Diyos. Ito, maganda itong unawain, mga kapatid. Kasi magkakaiba tayo ng opinion, magkakaiba tayo ng judgment, magkakaiba po tayo ng pangarap sa buhay. No? Pero dapat nating maintindihan na ang division ay hindi lang yung issue, kundi dapat tayo ay sumusuporta. Kanino? Para magkaisa tayo, dapat meron tayong tinitingnan. Sinong tinitingnan natin? Wala nang duda. One for Christ. At ang Diyos ay may representative. Hello? Ang isang church na walang pastor ay magulo. Hello? Kaya sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng pastor na siyang mamumuna sa inyo, magpapakain sa inyo. Hello? Hello? Ngayon, ang tingin natin ganon. Di ba? Kanino tayo susuporta? Kanino tayo magkakaroon ng vision sa ating magulang sa pananampalataya? Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po sasabihin ko po sa atin. Kung hindi natin kaya ang faith ng ating mami at daddy, baka hindi nila tayo anak. Hello? Andyan ba tayo? Kung hindi natin kaya ang faith ng ating mami at daddy, baka hindi nila tayo anak. Kung natitisod tayo sa faith ng ating nanay at tatay sa pananampalataya, baka hindi natin sila mga magulang. Mas mabuti pang hanapin mo yung totoo mong magulang. Baka nakikisilong ka lang dito. Hello? Andiyan ba tayo? Kung hindi natin kayang sumuporta, huwag tayong manggulo. Wala naman dito nun, kaya mataas kong sinasabi. Hello? Wala dito nun, wala dito nun. Andiyan ba tayo? Hello? Ibig bang sabihin, kailangan nating mag-involve. God is challenging you for you to practice your worth. Kaya minsan, ang tingin mo sa sarili mo, wala kang kwenta eh. Ang tingin mo sa sarili mo, basura ka. Kasi, hindi mo pinapractice yung worth mo. Ano ba yung worth mo? Maglingkod. Saan mo ipapractice yung paglilingkod? Sa mundo? Hindi, sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. At paano mo ipapractice ng tama yun? O, hindi naman pwedeng ikaw ang manguna kasi hindi ikaw ang pastor. Hindi tayo ang pastor. Hello? Practice natin ang ating paglilingkod nang nakasuporta sa vision na ibinibigay ng Diyos sa ating mga magulang sa pananampalataya. Kasi ang puso ni Jesus, pagkakaisa. Sabi mo nga pagkakaisa. Diba? Hello? Hello? Sundan natin ito ng number 2. Mahalaga kasi na maunawaan po natin. Magkakarugtong po ito eh. Number 2, pakibasa. 1, 2, 3, go. Ang division ay gawa ng laman at hindi ng Espiritu. Ulitin ko po, ulitin niyo po, pakibasa in 3, 2, 1, go. Ang division ay gawa ng laman at hindi ng Espiritu. Paano mo malalaman kung Kristiyano na tayo o hindi pa? Paano mo malalaman kapag tayo po ay nasa Diyos na o hindi? Kapag tayo po
ay sumusunod na sa gawa ng Espiritu at hindi pa ng laman. Hello? Ibig sabihin, naiintindihan mo na yung mga spiritual na bagay. Pero kung ganito pa rin tayo mag-isip, ba't naman ako magpe-pledge? Kulang pa nga sa akin, kapos pa nga yun sa panghulog ko. Alright. Oh. Hello? Parang wala lang akong babayaran ngayong araw na to Hello? Ba't naman ako magpe-pledge? Hindi natin naiintindihan. Yun yung purpose ko. Yun yung purpose natin. We need to be involved. Ba't naman ako susuporta, mag-i-invite, mamimigay ng flyer sa Love in Action? May trabaho ako. Hello? Kahit pa pwede akong magpaalam. Andyan ba tayo? Hello? Ba't ko naman i-invite yung kaibigan ko? Di ba alam siya sa buhay niya? Makarating siya sa church kung gusto niya. May hiyain ako Hello? Andyan ba tayo? Ba't ko naman i-share si Jesus? Bakit nga? Hello? Andyan ba tayo? Mga kapatid, ang division ay gawa ng laman at hindi ng Espiritu. Palakpakan na nga natin ang Panginoon. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 19 to 21, kasama sa work of the flesh is strife. Ano tagal yan? Ang mga taong sumusunod sa dinanasan ng laman ay makikita sa gawa nila. Sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan. Sige po, next please. Sabi yan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, ito na, pagkasakim, pagkagalit, pagkawatak-watak, at pagkakahati-hati. Strife, sedition, heresies, and envying. Hello? Andiyan ba tayo? Sabihin mo, huwag kang mag-imbot. Hello? Amen po ba? Sabihin mo, huwag kang mag-away-away. Hello? Minsan yung ambagan lang pinag-aawayan. Walang ganun dito totoo. Hello? Andiyan ba tayo? Minsan yung pledges lang kinasasama ng loob. Ako po challenge ko kung sasama ang loob niya pag mag-pledge kayo, huwag kayo mag-pledge. Unahin niyo muna yung puso niyo sa Panginoon. Kasi kami, hindi kami nagpe-pledge, masama ang loob namin, hindi. Nagpe-pledge kami, medyo masama ang loob. Ay, nabiro lang yun. Medyo masakit sa kalooban namin, pero ang tawag doon, sacrifice. Pag nagsasakripisyo ka, hindi pwedeng hindi masakit sa'yo. At yung sacrifice na yun, bunga ng pagmamahal, hindi sakit na masama. Andiyan ba tayo? Wala na, uwi na? Pastor, uwi na ako, kanina ka pa, nananakit ka. Nananakit ka. Hello? Makinig kayo, hindi tayo dadami hanggat hindi tayo nagkakaisa. In layman's term po, hindi tayo dadami hanggat hindi tayo nag-i-involve. Layman's term yun. Hello? Ulitin ko po, hindi tayo dadami hanggat hindi tayo nagkakaisa. Bakit mahalagang dumami? Papadami ba ng member at saka offering? Hindi. Kailangan natin magpadami kasi ang gusto ni Jesus, madaming maligtas. Sina-challenge ko kayo. Hello? Mag-invite tayo. Kahit yung invite ko walang ibibigay, okay. Hello? Hindi tayo nakatingin sa pera. Hindi tayo nakatingin sa kasuotan. Whether mayaman yan, wag naman hindi kayo mag-share ng mayaman. Yung mayaman, dapat din maligtas yun. Mayaman, mahirap, may sakit, pogi, artista, maganda, lahat yan dapat maligtas. Mag-share tayo, wag tayong matakot. Hello, hanggang hindi tayo nagiging involved, hindi tayo mas lalong pararamihin ng Panginoon. Hindi ba tayo? Sabi mo sa katabi mo, alam mo ba kung bakit ka pinapalago? Alam mo ba kung bakit ka pinatitibay? Para magamit ng Diyos. Diba? Hello? Hindi ka lang nakikinig ng Word of God kasi wala. Hindi ka lang naligtas kasi wala. Nakikinig ka, naligtas ka, binabago ka ng Diyos para magamit ka niya. Ano yung paggamit mo? Maging ambassador ka ni Lord. Dalhin mo si Kristo kung nasan ka. Makita ay Christian pala yun, si Ate Alona. Christian pala si Cecilia. Christian pala si Jeff. Nakita nila, Jeff, grabe, ang tindi ng problema mo, pero bakit ganun? Ang tibay-tibay mo, anong meron ka? Sasabihin ni Jeff, kasi may Lord ako. Sino yung Lord na yan? Ipakilala mo naman ako. Sasabihin ni Jeff, sumama ka sa akin Sunday, alas 9 ng umaga, magmumotor tayo. Diba? Papuntang simbahan. Palakpakan natin ng Panginoon.
Hello, andyan kayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Pero kung dito pa lang sa loob ng church, tayo mismo magkakagulo. Ito po, issue ito sa mga simbahan. Hello, andyan ba tayo? Issue ito sa mga simbahan kasi nga ito yung ginagawa ng kaaway. May espiritu ang kaaway na ini-impart sa Kristiyano. Hello? Kaya nga pag-usapan natin yung red flags ng divisive spirit. Sabi mo, sa katabi mo, hindi ikaw, hindi ako ang kalaban. May espiritu na dapat tayong patayin. Amen. Hello? Andyan ba tayo? May espiritu na dapat tayong patayin. Ano po ang red flags ng divisive spirit? Hindi ito laging obvious. Minsan, spiritual ang tunog. Sabi mo nga, spiritual ang tunog. Hello? Ito po yung mga salitang dapat nating, marami po ito, pero dapat, spirit kasi dapat discernment ang meron tayo. Pero ito po yung mga, maybe mga ilang salita na pwede nating mapakinggan, na alam natin na merong itinatanim ang espiritu ng divisive sa atin. Ano yung mga word na yan? Sige po, paki-flash. Number 1, pakibasa, 1, 2, 3, go. Kami kasi. Yung mga ganyang salita ay nagke-create na ng division yan. Hello? Andyan ba tayo? Hello? Ayusin niyo yung praise and worship. Kami kasi sa dance. Hello? Ayusin niyo yung curse ministry. Kami kasi sa evangelism. Andiyan ba tayo? Ayusin niyo yung, ano ba ministry? Media. Ayusin niyo sa media. Kami kasi sa praise and worship. Ayusin niyo sa praise and worship. Gagati ako. Ayusin niyo praise and worship. Kami sa media, laging ready lang kami mag-type. Ang tagal-tagal ng line-up nyo. Yan lang. Hindi man sakita ng loob, pero may hitwaan ang ini-impart ang espiritu ng divisive dyan. Yan yung mga hindi natin nahahalata. Hello? Basta kami, nagpa-practice kami, ha? Ita-type lang naman yan, eh. Hello? Kami, nagpa-practice kami. Wala ba silang mga ready na step dyan? Sa dance ministry? Hello? O, di ba? Baka sa mga nagluluto. O, pag kami nagluluto, masarap yung luto namin. Pag sila, parang hindi napapansin. Di ba? Andiyan ba tayo? Yan, ingatan natin. Sabi mo, mag-ingat. Sa word na kami kasi. O kaya yung ako kasi. Hello? Andiyan ba tayo? Yung ako kasi. Yeah? Ay, pinagalitan ka ni Mami? Yung mga ganyan. Wala man dito yan, guys. Kaya okay lang. Pinagalitan ka ni Mami? Ay, kung ako yan, kukopert pa kita. Walang ganun dito. Solid ang mga pastor dito. Andiyan ba tayo? Hello? Palapakan natin ang Panginoon. Pag may mga tao kayong narinig, whether nandito o wala dito, lalahatin ko po whether nandito o wala dito, baka may deceiving spirit na divisive. Hello? Andyan ba tayo? Yung mga, pwedeng yung mga, hindi na pagbanggit. Pwedeng yung mga tao na makausap natin, pwedeng sabihin na kung ano-ano. Hello? Na kung bakit ko nagawa to, ako kasi, ganito, pero hindi nila naintindihan. Andyan ba tayo? Ako kasi ginawa ko to, pero hindi nila ginawa ito. Andyan ba tayo? Hello? Tapos ang epekto sa'yo ay ganon. Sige, ako din ganon. Hello? Hindi na lang din ako magsisimba. Andyan ba tayo? Hello? Hindi na lang din ako lalapit kay Lord. Mag-ingat po tayo. Andyan po ba? Kasi may mga nababalitaan po ako, hindi dito sa church na ito, sa ibang church. Sa Batangas. Ay, biro lang. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi mo, wala dito nun. Anto, biro lang. Andyan ba tayo? Hello. Ano pa? 1, 2, 3, go! Mas mabuti sana kung kami ang masunod.
Hello? Maganda naman yung sinasabi ni Daddy, pero mas mabuti sana kung ito yung susundin natin. Hello? Andiyan ba tayo? Maganda sana yung sinasabi ni Mami, pero kung ako yan. Hello? Andiyan ba tayo? Ingatan natin yan. Sabi mo sa katabi mo, ingatan mo yan. Sige, sabihin mo, huwag kang mahiya dyan. Huwag kang mag-type ng mag-type. Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo. Nalakuhan natin sila. Hindi, gino-joke lang sila. Hindi sila ganun. At solid yan, solid yan. Praise God. Pakibasa pa, 1, 2, 3, go. Hindi naman alam ng pastor lahat. Yan. Divisive spirit yan. Tao lang naman si pastor eh. Pag may nakausap ka na ganyan, hindi naman alam ni pastor. Totoo naman. Tama mali. Kaya nga divisive spirit yun. Kasi ang vision nasa pastor, pero may sinasabi yan na ayaw niya kaya niya sinasabi yan. Hindi naman lahat alam ni pastor eh. Hello? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Wala na tayo? Andiyan pa ba o uwi na? Sorry, na lang ako. Ay, bilibin na pala. Ay, bibilis ako na po. So, sa tingin ko, mali ang direksyon. Parang hindi na yata tama yung nangyayari sa church, ha? Umuunti na tayo, ha? Sa tingin ko, mali ang direksyon ng church natin. Hello! Alam niyo po, malalaman niyo na kulto ang isang church pag hindi na si Jesus ang tinatamas. Buti na ibalik si Jesus. Amen. Si Jesus. Kaya nga all glory, all honor, all praise Him. Hello, and hindi tayo self-serving church. Hindi tayo self-serving. Kailangan lang natin itama ang ating pagtingin. At ang pagtingin natin ay dapat na kay Jesus. Hello? Mas malapit kayo sa amin kaysa sa kanila. Ayan. Mas malapit kayo sa amin kaysa sa kanila. Diba? Hayaan mo na yan. Huwag ka na mag-open kay pastor. Huwag ka na mag-open kay mami. Huwag ka na mag-open kay daddy. Mas malapit naman kayo sa amin kaysa sa kanila. Hindi ba tayo? Diba tayo yung magkatabi sa upuan eh. Sasabihin ni, example lang ha. Sasabihin ni Sky kay Jeramel, o kaya ni Jeramel kay Sky. Oh, girl, may problem ako. I-open mo na yan sa akin. Hindi, gusto ko sanang mag-open kay mami. Ay, wag na dun, busy yun si mami, pagod dyan. Na-stress nga yan eh. Sa akin ka na lang mag-open, mas malapit ka naman sa akin kaysa sa kanila. Nandiyan ba tayo? Hello? Kaya imbis na may panalangin yung isa, imbis na mapayuhan talaga ng ayon sa salita ng Diyos, ano ba problema mo? Kasi may nagkakakrush sa akin. Pogi ba yan? Pag pogi yan, sige na. Ganun na yung pinayo. Anyan ba tayo? Hindi na spirit. Example lang yung kapatid, hindi totoo ha. Okay? Palakpakan natin ng Panginoon. Hindi po ako nag-example ng totoo. Maniwala po kayo. Andiyan po ba tayo? So, minsan lang. So next, pakibasa 1, 2, 3, go. Huwag mo nang sabihin sa pastor. Ito talaga, kahit kay Bishop Len, narinig ko po ito, sabi niya. Huwag mo nang sabihin kay pastor. Yan daw ang mga red flag sa kausap. Pag sinabi, huwag mo nang sabihin kay pastor, okay na yan, tayo na lang magdesisyon, tayo na lang gumawa. Huwag mo nang ipaalam kay pastor. Yan po ay isa sa mga red flag. Nandiyan ba tayo? Ano pa? 1, 2, 3, go. Kami na lang ang mag-uusap. Kami na lang mag-uusap. Hindi ba tayo? Parang minsan masasabi ko yan ha. Hello? Hindi ba tayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Next po. Mga actions na red flag. Para maingatan natin. Mga salitang dapat maging maingat. Ano pa? Mga actions na red flag. Okay, 1, 2, asan na? Next slide please. Nag-iipon ng sariling grupo, pati sa ginawang kumpanya ang simbahan. Sa loob ng simbahan, nagbubuo ng unyon. Kumpanya lang po ang may unyon. Sa simbahan, wala. Alam niyo po ba kung bakit kung bakit parang mas malakas yung demonyo kaysa sa mga Kristiyano? Kasi sa impyerno, walang rebelde doon. May narinig ba kayo na nagrebelde kay Satanas doon? Wala, di ba? Lahat sila pinarurusahan kasi, nasasaktan. Pero sa langit may nagrebelde. Diyan ba tayo? Kaya labanan natin to. Amen? Nag-iipon ng sariling grupo. Hello?
Nandiyan ba tayo? Huwag tayo mag-ipon ng sarili nating grupo. Ano pa ba itong mga pinaglalagay ko ditong research? Nagkakaroon ng private loyalty. Sabihin mo nga, private loyalties. Pinapalapit ang tao sa sarili kaysa kay Kristo. Hello? Nandiyan ba tayo? Diba? Huwag tayo mag-create ng private loyalty. Gusto mo maging loyal sa'yo yung tao. Diba? Gusto natin maging loyal sa atin yung tao. Tayo na yung kilalanin. Hello? Nandiyan ba tayo? Mas pinapalapit na natin ang tao sa sarili natin kaysa kay Lord. Imbis na mapalapit siya kay Lord, napapalapit siya sa atin. Kaya, nung nasaktan siya sa'yo, nawala na siya kay Lord. Kasi, mas malapit siya sa'yo. Hello? 1, 2, 3, go. Lumilig ka. 1, 2, 3, go. Lumilig ka ng kami at sila. Okay? So, next slide, please. Sumusunod lang. 1, 2, 3, go. Sumusunod lang kapag sang-ayon. 1, 2, 3, go. Ayan. Ulit po. 1, 2, 3, go. Nagkakalat ng reklamo kaysa dumaan sa tamang proseso. Minsan, alam nyo, ito, tinatago natin sa salitang naglalabas lang ng sama ng loob. Nag-o-open lang. Hindi po ini-validate yung pakiramdam. Pero sana naman po, after natin mag-open, ilagay natin sa tama ang ating damdamin. Hello? Andiyan ba tayo? Hindi yung kaya kung ano-ano nang nangyayari sa atin. Pinahihina tayo ng kaaway. Na imbis na idaan natin sa tamang proseso yung reklamo natin, sabihin natin kay Mami, Mami, may nakagalitan ako. O di naman kaya, Mami, masama ang loob ko sa inyo. Mami, ganito, hello. Ngayon, si Satan, tandaan natin, ulitin ko ha, hindi natin kalaban ng isa't isa. Si Satan, minamanipulate ngayon yung nararamdaman mo. Kikip-kimin mo, itatago mo, later on, hindi ka na magpapakita rito. Later on, ayaw mo na kausapin kahit sino. Later on, wala ka nang re-replyan. Later on, hindi ka na mag-i-involve. Hello? Ulitin ko yun ha. Later on, hindi ka na mag-i-involve. Tandaan natin, ang unity, hindi lang sa gumagawa ng issue o gumagawa ng away, kundi hindi na tayo nag-i-involve. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi ng Titus chapter 3 verse 10, sa wikang Tagalog po, sabi diyan, sa wikang English, a divisive person reject after the first and second admonishing. Sabi sa Tagalog, pagsabihan mo ang taong sumisira sa inyong pagkakaisa. Itakwil mo siya, aray ko po. Kung pagkatapos ng dalawang babalay, hindi pa rin siya nagbago. Tinatakwil pa lang ang gumagawa ng kabuluhan. Pero, 2 times. Hello? Nandiyan ba tayo? Dalawang warning. Bilangan. Hello? Kung hindi siya nagbago, itakwil. Mabigat sa Diyos ang division. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, gawa ng laman yan. Number 3, ang tunay na leader ay nagtuturo ng loyalty. 1, 2, 3, go. Ang tunay na leader ay nagtuturo ng loyalty kay Kristo at sa itinalagang pamumuno. Mga kapatid, lahat tayo dito inatasan ng Diyos na mag-share ng Word of God. Leader ka, leader ako. As a Christians, we are all leaders. Sabi mo, we are the head, not the tail. Yan ang sabi ng Bible. Ikaw ay ulo. Pero dapat maintindihan natin sa ating pagiging leader o pagiging ulo, ay dapat alam natin na ang loyalty ng tao ay dinadala natin kay Kristo. Wala pong magsasabi na dito na magaling ang church namin. Wala pong magsasabi na dito na yun lang sasabihin magaling ang pastor namin. Sana ang sasabihin natin, salamat sa Panginoon. Ang galing niya sa buhay ng pastor namin. Ang galing niya sa buhay ng church namin. Hello! Ay, dali natin lagi kay Kristo. Hindi tao, kundi si Kristo ang maitaas. Andiyan ba tayo? Palakpakan natin ang Panginoon.
Hebrews 13 verse 17. Obey them that have rule over you. Hello? Alam niyo, commandment to eh. Sabi niya, sundin niyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Hello? Sabihin mo nga, sundin, magpasakop. Amen? Hello? Sinabi bang sundin pagkakaparehas lang ng idea mo? Pag sinabi bang magpasakop kapag kino-comfort ka, pero pag kino-correct ka, huwag ka na magpasakop? Wala. Sabi sundin mo, sundin nyo ang namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Hello? Listen to this. Sabi po sa verse na yan, sundin natin, obey. Ang Diyos ang may sabi. Hindi dahil perfecto ang pastor. Sundin nyo ang perfectong namumuno sa inyo. Tama? Ay, hindi. Mali pala. Sundin nyo ang poging namumuno sa inyo. Tama? Hello? Hindi. Sundin nyo ang mga namumuno. Hindi dahil perfecto ang pastor, kundi dahil Diyos ang naglagay ng kaayusan. Sabi mo nga, kaayusan. Kaayusan kasi yun. Ako na magsasabi sa inyo, kung kulto si mami dati, huwag natin sundin. Ako unang mag-a-class. Hindi mang kulto eh. Hello? Ang pinapangaral sa salita ng Diyos, tinuturuan tayong maglingkod ng tama. Serving God with great tears and humility. Hello? Andiyan ba tayo? Yun ang paglilingkod. Dinadala yung cross kagaya ni Jesus. Kaya huwag kayong magtaka bakit ang hirap maglingkod. Kasi nga, taking up your cross. Pastor, wala bang maliit na cross? Yung keychain lang sana. Huwag naman yung kasing laki nung kay Jesus. Hello, andyan ba tayo? Hindi dahil perfecto ang pastor natin kung bakit natin sila susundin. Kundi sundin natin sila kasi silang nilagay ng Diyos at para sa kaayusan. Listen to this. Palapakan natin ng Panginoon, praise the Lord. Kahit gaano magaling ang isang tao, hindi ibig sabihin na siya na dapat ang masunod. Hello? Listen, si David ay mas pinahiran na ng Diyos kaysa kay Saul, pero hinintay pa rin niya ang tamang panahon. Hello? Hindi porkit mas magaling tayo kay mami at daddy, papalitan na natin sila. Hello? Kailangan kung ano yung sinabi nila. Ako po, daming sinasabi ni daddy sa akin, di ako sang-ayon. Pero ginagawa ko. Sabi ni daddy, huwag mo ko usapin to. Di ko nakakausap. Hello? Sabi ng pastor ko eh. Mamaya mapahamak yun, kasalanan ko pa. Hindi ako nakinig eh. Andiyan ba tayo? Gusto kong i-counsel to. Sabi ni daddy, anak, teka lang muna. Hindi ko na-counsel. Hello? Andiyan ba tayo? Kasi kailangan nating makinig sa tinig ng pastor natin. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Si David ganun. Kahit pinahiran na siya ng Diyos, hinintay niya pa rin ang tamang panahon. Hello? Andiyan ba tayo? Nung sinabi ni mami na, anak, usapin mo si ganito. Kinausap ko. Diba? Sabi ni mami, alamin mo nga kay ganito kung ano yung nangyari sa ganito. Inalam ko. Bakit? Sabi ni mami. Hello? Andiyan ba tayo? Mga kapatid, maintindihan po natin na kailangan natin magpasakop, magturo. Hello? Sundin natin sila sapagkat sila ang nilagay ng Diyos. Alam niyo, mahirap na espiritu, yung espiritu po ni Absalom. Delikado po ito sa bawat henerasyon. Sabi ng 2 Samuel chapter 15, verse 1 to 6. Ano po bang meron sa espiritu ni Absalom? Sabi dito, in the course of time, pagkatapos nagkaroon si Absalom ng karwahe at mga kabayo, at nagkatipon siya ng 50 personal na tagapagbantay. Verse 2, maaga siyang gumising araw-araw at tumatayo sa gilid ng daan papunta sa pintuan ng lungsod. Kapag may dumarating na tao para idulog ang kaso niya sa hari, listen to this ang tao may mga problema. So kapag ang tao pupunta sa hari, kasi hari ang makakapag-solve nung panahon nila. Sa hari dapat dinudulog. Anong ginagawa ni Absalom? Tinatanong siya ni Absalom kung taga saan at sinasabi ng tao kung saan lahi siya ng Israel nagmula. Verse 3, sabi doon,
Pagkatapos, sinasabi sa kanya ni Absalom, malaki ang pag-asa mong manalo sa iyong kaso. Kaya lang, walang kinatawan ang hari para duminig ng kaso mo. Kaya lang, walang makikinig sa'yo. Sabi ni Absalom, hello? Diba, malaki sana yung kaso mo para manalo, kaya lang walang makikinig sa'yo. Ano sabi ng verse 3? Verse 4, kung ako sana ang makakalapit ka sa akin. Ang bawat tao ay mayroong reklamo o kaso at titiyakin ko mabibigyan siya ng hustisya. Verse 5, at kung may lalapit na tao kay Absalom at yuyukod bilang paggalang, niyayakap niya ito. Ibig sabihin, kapag mayroong respeto kay Absalom, niyayakap niya ito at hinahalikan bilang pag-bati. Very close. Hello? Ulitin ko po, very close. Minsan tatawagin ka pa niyan, mahal ko. Hello? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Hello? Wala po akong kilalang ganun ha. Verse 6, 1, 2, 3, go. Ganito ang ginagawa ni Absalom sa lahat ng Israelitang pumupunta sa hari para idulog ang kaso nila. Kaya nakuha niya, listen to this, 1, 2, 3, go. Kaya nakuha niya ang tiwala ng mga masama ba yun? Masama ba yung ginawa niya? Kunin yung tiwala ng Israel? Taas ang kamay. Sino magsasabing masama o hindi? Magkaalaman na. Hello? Masama bang yakapin niya yung mga taong gumagalang sa kanya at may respeto? Sasabihin ko po hindi masama. Sasabihin ko po hindi masama. Pero alam niyo po ang delikado sa espiritu ni Absalom? May hari. Hindi niya tinuruang magpasakop sa hari. Hello? Hindi niya tinuruang magpasakop. Listen to this. Hindi agad nagrebelde si Absalom. Una, inangkin niya muna ang puso ng mga tao. Hello? Kaya sabi nga sa English, so Absalom stole the heart of the men of Israel. Diba? Pansinin po natin ang pattern. Hindi niya agad inatake ang hari. Hindi niya agad inagaw ang trono. Una niyang kinuha ang puso ng mga tao. Sabi mo sa katabi mo, watch out. Baka may kumukuha na ng puso mo. Baka may kumukuha na ng simpatsya mo. Hello? Yung tipong mga salita, hindi kasi ako nila naiintindihan, kaya umalis na lang ako. Hello? Hello? Diyan ba tayo? Puro kasi trabaho ginagawa nila sa akin, tapos wala man ng compensation. Kaya umalis na lang ako. Hello? Diyan ba tayo? Hello? Pag ba naglingkod ka, humihingi ka ng kapalit? Pag ba naglilingkod tayo, hihingi tayo ng kapalit? Wala na po akong kausap. Tapusin na natin ito. Kapag po ba naglingkod tayo, hihingi tayo ng kapalit? Di ba hindi? Palapakan natin ang Panginoon. Mga katangian ng espiritu ni Absalom, mahilig mag-gather ng supporters. Palaging may nakikitang mali sa leadership. Nagmumukhang concern, pero may ibang agenda. Andyan ba tayo? Gusto ng impluensya, gustong makuha ang puso ng mga tao. Hello? Alam niyo yung pinakamalakas na linya ni Absalom? Bago maagaw ang trono, inaagaw niya muna ang puso. Yun yung ginawa niya eh. At kapag may taong inilalayo tayo sa pagkakaisa ng katawan at sa itinakdang kaayusan ng Diyos, mag-ingat sa espiritong gumagalaw. Hello? Diyan ba tayo? Palampakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, maunawaan po natin that we have a spiritual parent. Sabi mo nga, may magulang ka sa pananampalataya. Magulang ka sa pananampalataya. Diba tayo po bilang isang tagapagturo, leader, ay kahit sa mga kapwa ko pastor, paalala ito ng Diyos sa atin at maging sa mga workers, paalala ito ng Diyos sa atin na kung tayo ay magtuturo ng loyalty, ang loyalty ituro natin kay Kristo, number 1. Right po.
Ang loyalty ituro po natin kay Kristo number 1. Pangalawa sa spiritual parent natin. Hello? Andiyan ba tayo? Amen. Alam niyo po, ako po kasama ni Mami, nagsimula ang church. Never ko pong itinuro sa mga tao na dahil mas malapit sila, dahil ako yung madalas na kasama nila, maging loyal sila sa akin. Kasi ako po, hindi ko tinitingnan yung sarili ko spiritual parent, hindi. Ang tawag ko sa sarili ko, mentor. Pag sinabing mentor, there is something in me that I need to pass on. Either leadership, serving skill. Yan po ang mentor, nagtuturo, tagapagturo. Ito po gusto ko pong i-testimony mga kapatid. Salamat sa Diyos. Kasi lahat ng nakasama ko sa ministry halos, pastor-pastora na. Pastora Tam, pastora na. Pastora Regen, nagsimula sa church, pastora na. Pastor Seus, pastora Tam. Ay, Pastor Miriam. Pastor Seus, Children Ministry. Hello. Pastor JR, Children Ministry. Pastor Lester, Kabataan. Pastora Esin. Pastora Miriam. Lahat ng kasama ko nung nagsisimula. Lahat sila. Pastor na. Loyal ba sa akin yan? Hindi loyal kay Mami. Amen. Minsan niya, sinisigaw-sigawan ako eh. Pero ako nagturo dyan. Pastora na, matapang yan. Hindi, ikaw kasi yun eh. Sinisigaw-sigawan ako minsan. Matapang kasi yun. Hello, andyan ba tayo? Amen. Hello. Amen. Mga kapatid, mga workers, mga kapwa ko pastor, ibang spiritual parents sa mentor. Hello? Amen. Ako po, yan isa siguro sa ano ko, masasabi ko na nagawa ko yung part ko bilang isang kuya sa paglilingkod. Di ba na hindi sila nalagay sa hindi paggalang kahit alam niyo po si Pastor Tamya kagaya niyan. Close sa akin yan. Pastor Lester, Pastor Regen, close sa akin yan. Lahat naman. Pastor Seus, close sa akin. Yung kapatid ko, medyo close sa akin yan. Nag-open ng mga problema yan. Pero ang loyalty nila na kay Mami. Hello? Andyan ba tayo? Amen. Loyalty nila na kay Dad at Mami. Andyan ba tayo? Amen. Mga kapatid, kailangan nating dalhin. Hello? Amen. Workers, kamusta yung mga BS natin? On. Pastors, members, gusto nyo po na yung mga ini-invite natin ay magkaroon ng mabilis na paglago, ilapit natin sila sa ating mga magulang sa Amen. pananampalataya. Walang ibang kayang magpadede sa kanila, magbigay ng gatas, ng makakaing mabisa upang sila'y lumakas, ng gamot upang sila'y gumaling. Walang iba ang magulang natin sa pananampalataya. Amen. May kayang gawin ng kuya, may kayang gawin ng ate, may kaya kang gawin bilang kaibigan. Pero ang magulang ang nakakaalam kung Amen. ano talaga ang nararapat dyan. Lapakan na natin ang Panginoon. Kaya kung ayaw mong gumaling agad, huwag kang lumapit sa magulang mo. Hello! Lapakan natin ang Panginoon. Listen to this. May season ng pagsunod. May season ng pag-aaral. Amen. May season ng pagpapasako at may ani ang bawat season. Amen. Amen. Nandiyan ba tayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Number 4. Diyos ko po. Tatlo pa. Okay, bilisan na lang natin. 1, 2, 3, go. Hindi pare-pareho ang pananaw natin, kaya kailangan natin ang pagkakaisa. Ephesians chapter 4, verse 1 to 3. Simple lang ang sabi ng verse na ito. Huwag na natin basahin. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the band of peace. Hindi sinabing create unity, ang sabi ingatan. Kasi binigyan na tayo ng unity ng Diyos. Ulitin ko, hindi sinabing pareho ang personalidad, hindi sinabing pareho ang opinion, hindi sinabing pareho ang preference. Pero dapat pareho ang puso. Amen. Sabihin mo nga, pareho ang puso. Kaya puso. May mga bagay na iba ang tingin natin. Iba ang tingin mo.
Iba ang tingin ng pastor, pero kung bawat isa ay ipipilit ang sarili, magkakaroon ng kaguluhan. Correct. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng leadership structure. Amen. Hindi para kontrolin tayo, kundi para magkaroon ng maayusan. Amen. Pakinggan natin ang Diyos. Nagigets ba natin yun? Yes. Kaya may pastor, kaya may leadership. Kasi sigurado ako, baka kulay pa lang ng church, hindi na tayo magkasundo. Kung walang pastor, hindi, maganda yung blue kasi para maliwalas. Maganda yung black, aesthetic. Maganda yung white, mukhang malaki. Eh, gusto ni Mami cream. Oh, ano kayo ngayon lahat? Diyan pa tayo? Hello! Amen. Diba? Lahat tayo may preferences. Pero kung walang pinakikinggan, walang structure, magkakagulo. Number 5. Ang tunay na disipulo ay nakikilala sa pag-ibig. Amen. Pakibasa, 1, 2, 3, go! Ang tunay na disipulo ay nakikilala sa pag-ibig. John 13 verse 35, by this shall all men know that you are my disciple, if you have love one another. Sabi mo nga, love Love. one another. Alam mo, sa pagmamahal. Sa pagmamahal tayo makikilala. Hindi yung nakikilala. Alam niyo ba dyan sa CGC at JTG Central, ang gulo-gulo. Hello? Ang daming issue lagi. May issue si ganito, may sinasabi si ganito sa ganyan. Sabi mo nga sa katabi mo, tigilan na natin yan. Tingnan natin yan. Magmahalan tayo. Listen to this. Hindi sinabi ng Diyos na makikilala kayong disciple kayo pag magaling kayong mangaral. Hindi sinabi dahil magaling kayong kumanta. Hindi dahil matagal na ang church nyo. Hindi dahil mayaman kayo, no? Sabi, makikilala kayong disciple ko kapag kayo ay nag-iibigan. Amen. Sabi mo nga, love in action. Love in action. Mga kapatid, pinaalalahanan tayo ng Diyos na pag may pagkakamali, hindi agad magtatampo. Yes. Hello? Kahit makurik tayo, huwag tayo magtampo agad. Huwag agad tayong lumayo. Huwag agad magrebelde. Sa susunod na lang. Biro lang. Huwag talaga. Hello? Hindi yung nag-aanap agad tayo ng kakampi. Hindi yung, kundi, kailangan natutuwid tayo sa pagmamahal. Hello? Sabi mo nga, tumanggap ng corrections. Tumanggap ng correction. Magpatawad. Patawad. Magpakumbaba. Oo, mga. Yung mga hindi na umaatid kasi tinatamaan sa preaching, huwag niyo po gagawin yan. Correct. Yung mga nagtatampo kasi tinatamaan sa preaching, huwag niyo po gagawin yan, ipapahamak niyo lang ang sarili niyo. Hello? Papahamak lang natin ang ating sarili. Diba? I-issuean pa ba natin yung nagko-correct sa atin? Ba't ganito to si Pastor, kino-correct ako? Ba't ganito to si Pastor Nico, pinagsasabihan ako? I-issue pa ba natin yun? Eh, pagmamahal yun. Ayaw tayong mapahamak. Hello? Amen. Ayaw nating makausap. Hello? Andyan ba tayo? Eh, paano tayo ayos kung walang mag-guide sa atin? Kaya bang maglakad ng bulag? Akayin ng kanyang sarili? Ang hirap. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Number 6 and last. Ito na po tayo magtatapos. 1, 2, 3, go. Darating ang araw ng pananan. Romans chapter 14 verse 12. So then every one of us shall give account to himself to God. Lahat tayo haharap sa Diyos. Hindi tayo haharap sa opinion ng tao. Hindi tayo haharap sa grupo natin. Hindi tayo haharap sa barkada natin. Haharap tayo kay Jesus. Ang tanong, naging tulay ba tayo ng pagkakaisa? O naging dahilan tayo ng pagkakahati? Nagpalapit ba tayo ng tao kay Kristo o sa sarili natin? Hello? Diyan ba tayo? Kaya ako hindi ako nagtatampo eh. Sa totoo lang, kahit binati ako ng workers, di ako binati, hindi ko sasabihin na, grabe yun, kinansil-council ko pa yun. Inalas 12 pa ako ng council. Hindi man lang ako binati. Hello? Walang ganon. Di ba? Halos himatayin ako sa sobrang dehydration sa pagkausap sa kanila. Hindi man lang ako naala. Walang ganon. Ang bagay na ginawa mo na kay Kristo, ipinaglingkod mo sa Diyos ko. Amen. Diba? Hello? Correct. Nandiyan ba tayo? Kasi sa Diyos tayo haharap at mananagot. Amen? Kaya nga, kapag gano'n ang prinsipyo mo, may nakakakita man o wala, magtatrabaho ka para sa Diyos. Amen. Mag-i-involve ka. Diba? Napakan natin si
si Lord. Matapos na. Conclusion. Basahin po natin conclusion. 1, 2, 3, go. Wala pala dyan. Ang church ay hindi tungkol sa personalidad. 1, 2, 3, go. Ang church ay hindi tungkol sa personalidad, impluensya, sariling grupo, sariling agenda. Ang church ay tungkol kay Kristo. Mabasa, 1, 2, 3, go. One Lord, one faith, one body, one spirit. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Kung may correction, tanggapin. Kung may misunderstanding, ayusin. Kung may offense, magpatawad. Kung may pagkakaiba, magpakumbaba. Dahil sa huli, hindi ang grupo natin ang mananalo. Si Kristo ang dapat mananalo. Kung sinasabi natin na pamilya natin ang isa't isa, gagawin natin ito. Correct. Hello? Amen. Gagawin natin ito. Wala na. Wala nang issue. Pag may mali, pag may correction, tanggapin. Pag may misunderstanding, ayusin. Yan ang pamilya. Pag may offense, magpatawad. Kung may pagkakaiba, magpakumbaba. Dahil sa huli, alam natin, ang Diyos dapat ang mahitaas. Amen. Amen? Pwede bang sabihin natin ito sa sarili natin? Habang hawak ang ating puso, final challenge ng Diyos sa atin. 1, 2, 3, go. Lord, 1, 2, 3, go. Lord, alisin mo sa amin ang anumang puso ng division. Bigyan mo kami ng iisang puso, iisang espiritu, at iisang layunin na ang ikaw lamang ang maitaas sa aming iglesia. Palakpakan natin ang Lord. At dito po ako magtatapos. Ephesians chapter 4 verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the band of peace. Ingatan po natin ang pagkakaisang ibinigay sa atin ng Diyos. And Psalms 133 verse 1, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Palakpakan natin ang Panginoon. Again, mga kapatid, one heart for Christ, no room for division, and endeavoring to keep unity. Tatapusin ko po ito sa sinabi ko kanina bago magsimula. Ang praise and worship. Hindi ka lang nandito para magsama sa Panginoon. Ayaw mong gawin sa bahay yun. Nandito tayo. We gather. We have corporate worship to encourage one another. Amen. Because fellowship is another way of praise and worship. Amen. Is another way of honoring God. Yes. Magpalakas ka, kapatid. Kung bakit ka nandito, kailangan dahil sa'yo may lalakas. Amen. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At tayo po lahat ay tumayo. Tatawagan ko na po yung magdadagdag sa umaga pong ito.